Ayan. Magandang kaliwanagan po mga kapatid. Ating pong ipagpapatuloy ang mga kwentong katotohanan na pinapanaog ng mga banal na anghel sa kalangitan. Ang kanilang mga talambuhay ay atin na pong ibabahagi. Di po ba't na ibahagi ko sa inyo ang mahal na ina ni David na siyang lumaban kay Goliath. Ito po ay malalaman po natin ang ibinahagi po ni David na lumaban din po kay Goliath. Na ang pagkakalam po nating lahat ay tirador po ang ipinaglaban ni David kay Goliath, ngunit hindi po yaon ay katotohanan, ang katotohanan. At babasahin ko po sa inyo at ipapamahagi ko po sa inyo ang mga talambuhay, katotohanang mga naganap. Makinig po kayo at subaybayan po ang ating mga kwentong katotohanan na nanggaling sa kalangitan. April 25, 2020, David, siya po ay nagpatotoo sa atin ang kwento ng David at Goliath. Ang lahat ay nakatinghala sa langit sapagkat ang lahat ay nagsimula sa iisang dahilan. Yaon ay ang kalaban ng liwanag. Labanan, wala naman yan. Ngunit nagkaroon ng kalaban. Ang iyong binanggit ay bumaba na. Ako'y hindi propeta. Hindi ba't nais mong makilala si David at Goliath? Tama ang iyong binanggit. Ako nga si David. Ako'y hindi naging hari. Mali. So hindi daw po siya naging hari. Sapagkat hindi ko hinangad ang maging hari. Ako'y nagmula sa iba't ibang bayan. Bakit? Sapagkat ako'y paslit pa lamang, labanan na ang palagi kong nasisilayan. At doon nawala ang aking ina't ama, noong sila'y nabubuhay pa lamang, at ako rin ay pagmamahal ang bumalot sa amin. Sa amin, nabuhay ako sa araw-araw na pangaral ng kanyang mga pangaral ng ang aking ina at ama. Ngunit ako'y paslit pa lamang. Kami nakatira sa isang maliit na bahay. Maliit na bahay lamang sa isang bayan na maliit na bayan lamang. Maliit na bayan, kami masayang namumuhay noon. Ngunit dumating ang mananakop at ilang bayan na ba ang aming nalipatan? So palipat-lipat po sila at ang aming pinagtaguan. Ngunit ang lahat ay nais nilang sakupin. Itinago ako ng aking ama sa isang butas at ang sabi niya ay huwag akong lumabas. Hanggat napilitan akong lumabas sapagkat napakatahimik na ang paligid at wala na akong marinig. Ngunit ang lahat ay nakahandusay na lamang sa lupa. Ang edad ko'y 9 pa lamang noon, 9 na taong gulang. At ang lahat ay naligo ng dugo. At akin ding nasilaya ng aking mga magulang na wala ng mga buhay. At ako'y naglakad nang hindi ko alam kung saan ako paparoon. Sapagkat yaon ang aking nasilayan. Ako'y naglakad, ngunit mayroong isang babae na naglalakad at naghahanap ng prutas sa tabing ilog. Sa isang bato, ako'y kanyang nakita na nakahiga at ako'y kanyang kinuha at ako'y kanyang pinalaki. Ang akala ko'y wala nang labanan pa. Ngunit dumating muli ang isang hari at sinakop ang isang bayan na yaon. At naglakbay kaming muli kasama ng kumuha sa akin na may mabuting kalooban. At itinuring niya akong isang tunay na anak. Siya rin ay nangaral sa akin na maging isang mabuti. At napadpad kami sa isa na namang bayan at ang ngalan ng aking tumayong ina ay siya'y napakabuti at siya'y si Inang Denya. Denya po ang pangalan. Yung isa po, yung katotohanang magulang niya ay si Dina at ang pangalawa ay si Denya na ang nakapulot sa kanya. At ang bayan na yaon ay di gaanong malawak. Ang ngalan ng bayan na yaon ay di ko na maalala. Ngunit dumating ng muli ang isang haring mayroong kasamang matangkad at napakalaking tao.
At ang sabi ng hari, kung mapapabagsak nyo si Gulayat, hindi ko sasakupin ng inyong bayan. Batid ko na kayo'y matutuwa sapagkat nagkaroon ng paligsahan. Ngunit walang lumapit, kaya't ako na lamang ang lumapit. Humalakhak si Gulayat at ang kanyang binanggit, ika'y napakaliit. Paano mo ako mapapabagsak? Paano mo ako matatalo? At ako'y ngumiti na lamang. At ang unang ginawang laro ay ang bato. Pumulot si Gulayat ng bato at ibinato niya ito. Napakalayo, nilagpasan nito ang 2 bundok. Ngunit ako rin kumuha sa aking bulsa at nagdasal ako sa langit. Ibinato ko rin ito. Ngunit higit pa sa 7 bundok ang nilagpasan nito. Ang hindi niya alam na ang aking ibinato ay isang ibon. Hindi magbabago. Yaon po, isang ibon po pala. Napakatalino ni David, no? Na hindi namamalayan ni Gulayat. Ibinato ko ang isang ibon. Hindi magbabago. Bato pa rin ang ginamit. Pumulot muli si Gulayat at ang sabi, dudurugin ko ang batong ito at ito'y kanyang dinurog ng napakalakas. Ngunit ako'y hindi magpapatalo sapagkat isip ang kailangan. Kumuha ako ng putik na hindi niya nalalaman at dinurog ko ito at siya ay nagulat. Tingnan niyo po, napakatalino talaga ni David sapagkat kumuha siya nung putik na yung matitigas na putik na akala mo bato na, no? Ngunit nagalit si Gulayat at ang sabi, wala pang nakakatumba sa aking lakas. Yaon ang kanyang binanggit. Kahoy na naman ang ginamit, ngunit napakabuti ng aking amang nasa langit. Bakit? Pinakita ni Gulayat sa aking harapan, pinutol niya ang puno, ngunit ang hindi niya nalalaman ng aking pinutol na puno, ang punong aking pinutol ay patay na, kaya't malambot. Yun, yung inaanay. Madali lamang, kaya't sa aking pagtulak, ito'y naputol. Hanggat na puno na si Gulayat, ako'y kanyang kinalaban. Umatras ang lahat, napakaliit, ngunit napakatalim lamang ng aking gamit. Ngunit siya'y may panangga at mahabang sandata, espada kung tawagin. At sa aking gamit maliit na matalim, lamang na tulad din kay Gulayat. May kastilyo po siya. Napakaliit ko at napakalaki ng kanyang sandata, kaya't di niya ako matamaan. Sugat-sugat na ang kanyang mga paa. Ayun, kasi maliit nga, ganyan po sila, o di yung paa niya lang ang masusugatan. Siya'y nagalit at binitiwan ang kanyang sandata at nais akong pulutin, ngunit ako'y di magpapatalo. Umakyat ako sa mga kahoy na't pinatong-patong hanggat maabot ko ang ulo ni Gulayat. Ngunit pakatandaan, ang kutsilyo'y ibinaon ko sa tuktok ng kanyang ulo. Yun pala, kaya po pala siya namatay. Sapagkat sa ngayon, ang mga maliliit na matatalim ay kutsilyo ang inyong tawag. At ang tawag ng iba'y punyal. Maraming salamat at ikinagagalak ko rin na ako'y pinababang muli. At nang aking napabagsak ang malaking taong yaon, ay natakot ang hari at ang kanyang mga kawal ay di na pinaniwalaan ng hari. Ako'y nais nilang maging hari na pumalit sa trono, ngunit hindi ko ninais na maging hari, sapagkat alam ko na nag-iisa lamang ang hari, ang tunay na hari. At ang haring yaon ay pinugutan ng ulo ng kanyang mga kasama, sapagkat ang haring yaon ay matapang lamang sapagkat siya ay may Gulayat. At ang sabi ng aking ina sa akin, ang kanyang binanggit, tunay na ikay matapang anak at ikay napakatalino, ginamit mo ang iyong isip. Maraming nagpasalamat sa akin, sapagkat nailigtas ang aking bayan na yaon at ang hari ay pinugutan
No, pagpapatuloy po natin, hinanap ako. Hinanap ng hinanap, ngunit kasama ko ang tumayo kong ina, aking ina. Kami namuhay ng simple lamang sa malayo-malayo. Hinanap nila ako sapagkat nais nila na ako'y maging isang hari, na maging kanilang hari. At ang una kong banggit sa kanila, mamili na lamang kayo ng ibang magiging hari ninyo. Sapagkat hindi ko nais maging hari, sapagkat mayroon na akong tunay na hari, at ako'y tumalikod na at naglakbay sa malayo at hindi na nila ako natagpuan. Hanggat sa katandaan, ako'y namayapa na. Maraming salamat sa Amang nasa langit at ang edad ko'y umabot pa sa 100. Ngunit hindi nalalagpas pa. Ako'y nakipaglaban kay Goliath noong ako'y 25 taon gulang. Ako rin ay may lalathala. Napakapalad nyo, banggitin nyo at kami bababa. So banggitin lamang daw po sila na haluan ng sa langit at sila po ay papanaod sa atin. Napakaganda po. Wala pong nakakaalam kung ilang taon po na nakipaglaban ang David na lumaban kay Goliath, kung ilang taong gulang siya. Siya po ay 25 taong gulang noong nakipag-paligsahan siya kay Goliath. No? At 100 taong gulang ang kanyang edad nung siya po ay namayapa. Maraming salamat po at nawa po ay nasiyahan po kayo sa pagbabahagi ng mga kwentong isa sa buhay. Mga kwento, libro na isa sa buhay, ang tawag po dyan. At malalaman po natin ang kanyang naging pangalawang magulang na si Denya. Sa susunod po, maraming salamat po mga kapatid at nawa po ay patuloy po ninyong subaybayan ang ating mga kwento na katotohanan sa libro na isa sa buhay. Maraming salamat. Kung inyo pong nagustuhan, nawa po ay mag-subscribe kayo at i-like and share. Maraming salamat po mga kapatid. Magandang kaliwanagan.